to our Lord is the ruler of everything. Hallelujah. Ruler of everything. Ruler of... Let us sing. We've come to bless your name. We come to bless your name. King of kings and Lord of lords. Ating papurihan ng Panginoon. Hallelujah. Let us bless the name of the Lord. Hallelujah. We adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire. Yes, Lord. Fill us with desire. Isa pa. For the last time, let us sing. We've come to bless. Hallelujah. In our life. We've come to bless your name. Yes, Lord. Hallelujah. Kings and Lord of lords. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. You are the ones that we adore. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Lord, cleanse our hearts with fire. Hallelujah. And fill us with desire for your glory, for your presence in our life. We come to bless, to bless, to bless, to bless your name. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Let us say, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ating patuloy na purihin ng Panginoon. Hallelujah. Sa gabing ito, hallelujah. Ating siyang patuloy ang awitan. Hallelujah. Ang awit na nagsasabing, hallelujah. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. 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 Worthy. Hallelujah. Lamb who was slain, holy, holy is He. Hallelujah. Is He. Sing a new song. Sing a new song. To Him who sits on. Yes, you deserve a new song. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka. Hallelujah. Minsan pa. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, hallelujah. Purihin ang Diyos na banal, hallelujah. Sing a new song. Huwag niyong hayaan. Namin yung pag-aawit ay gaya pa rin ng dati. Kayo umawit, mga kapatid, hallelujah. Isang pag-awit, nakaaya-aya sa pandinig ng Panginoon. Hallelujah. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. In all creation, with all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything. Tunay ba yan, mga kapatid? Hallelujah. Walang anumang bagay, kundi ang ating Diyos lamang ang ating nais sa gabing ito. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon naming banal. Hallelujah. Tayo'y patuloy sa sumba sa Panginoon. Hallelujah. Ating awitin. Hallelujah. Flown in rainbows. Hallelujah. Float in rainbows of living color, flashes of lightning, rolls of thunder. Blessing, hallelujah. Blessing on the strength and glorious, hallelujah. You deserve, Lord God, the glory, hallelujah. Our amen, hallelujah. All, hallelujah. Ang aming boses ay sa'yo lamang, Panginoon. Ang aming buong lakas, hallelujah. Sapagkat karapat-dapat ka. Ikaw, hallelujah, na nag-aalay ng iyong buhay, O Lord God, ay karapat-dapat sa mga bagay na ito, O Lord God, hallelujah. Hindi mo pinagkait ang iyong sarili, hallelujah, para sa amin, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. You are my everything. Tunay ba yan, mga kapatid? Minsan pa, holy.
ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation, I sing, Lord God. Hallelujah. With all creation, kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sa bawat anumang bagay na maliit o malaki, amin kang pinapapurihan, Panginoon. Hallelujah. We'll adore you. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin natin ang Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ating awitin. Hallelujah. Hallelujah. Filled with wonder. Filled with wonder. Awestruck wonder. At the mention of your name. Hallelujah. Jesus, your name is power. Hallelujah. Living water. Such a marvelous mystery. Tayo mauwit. Hallelujah. Holy. Hallelujah. Holy, holy, holy is the Lord God. Yes. Hallelujah. Holy is Him. Holy. Hallelujah. Holy is the Lord God Almighty. Hallelujah. Yes, Lord. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything. For the last time. Hallelujah, mga kapatid. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Ng aming mga kaluluwa. Hallelujah. Sapagkat ikaw, hallelujah, nag-aalay ng iyong sarili. Hallelujah. So nice. Praise to the King of Kings. You are. Minsan pa, mga kapatid. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Holy. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, it is to come. With all creation, Lord God. Hallelujah. 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 Praise to the King of Kings. Hallelujah. You are my everything, and I will adore you. Maaari ba nating palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Let us say, praise the Lord. Hallelujah. Let us say, hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon na pinaslang. Hallelujah. Para sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Na nag-aalay ng kanyang sarili. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Inyo bang nadama ang presensya ng Panginoon sa gabing ito? Hallelujah. Hallelujah. Sa ating magpapatuloy ng gawain, mga kapatid, kung meron man sa inyong may nais i-request prayer, ay inyo lamang pong isulat upang mamaya ay ating may isama sa panalangin. At sa mga naka-tune in po natin mga kapatid, maaari nyo rin pong i-comment sa comment section ang inyong mga panalangin upang ang lahat ng ito ay maidulog natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Kayo ba'y sabik na sa mga salita ng Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. Tayo maglagak ng expectations ngayon sa gabing ito sa Panginoon. I-confess natin kung ano man mga bagay na nais natin sa Panginoon sa gabing ito. Kayo ba ay may nais sa Panginoon sa gabing ito? Hallelujah. Huwag niyong hayaan na mapigilan ng kaaway ang inyong pagpupuri at pakikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Sa ating magpapatuloy, ating awitin, be it unto me. Hallelujah. Tayo patuloy na sumamba sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ating awitan ng Panginoon. Hallelujah. Be it unto me. Be it unto me according to your word, according to your promises. Yes, Lord. We can stand secure, Lord God. Hallelujah. Carve upon my heart your word, Lord God. It is carved upon my heart, Lord. At ang aming dalangin, Panginoon, sa gabing ito,
according to your word, Lord. Be it unto me. Be it unto us, Lord. Hallelujah. Minsan pa, mga kapatid, be it unto me. Oh, be it unto me according to your word, according to your promises. Brother Tim, hallelujah. Yes, amen. Carve upon my heart. To your word, O Lord. Let's sing again one more time. Be it unto me, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, be it unto me according to your word, Lord, according to your promises. I can stand secure. Yes, carved upon my heart the truth that sets me free. Yes, Lord. According to your word, oh Lord, be it unto me. According to your word, according to your word, oh Lord, be it unto me. Mari-mari palapakan ng ating Panginoon. Praise the Lord God. Praise the Lord Jesus. Yan ang aming nais sa Diyos. According to your word, according to your promises, be it unto me, Lord Jesus. Let us bow our heads in prayer. Our Lord God, our Heavenly Father, sa mga sandaling ito ay kami nagpasalamat sa napakainam na gawain, napakainam na pagkilos mo. Salamat o Diyos sa napakainam na gabing ito. Tunay nga na ikaw ang nagpapalakas. Ikaw ang nagbibigay ng kagalakan sa amin. Ikaw ang nagbibigay ng encouragement para magpatuloy. Dahil kung kami lang o Diyos, marahil ang hina na kami. Marahil napagod na kami sa maraming mga trials. Pero salamat sa iyong biyaya, sa iyong habag at awa. Narito kami ngayon. Binibigyan mo kami ng kalakasan, pagatagumpay. Binibigyan mo kami ng pananampalataya na higit pang lumalakas. At kaya sa mga sandaling ito, nagpasalamat kami. At right now, ang aming dalangin, Panginoon, according to your word, according to your promises, be it unto me. Isa sa iyong mga pangako, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, and Lord, according to your word, be it unto us sa mga sandaling ito. Mga usap ka, O Diyos, sa iyong mga banal, sa mga maliliit na salita lamang na inhanda ng iyong malita lingkod, Lord God. Wala po magagawa sa aking sarili. Bagkus, O Diyos, may you speak unto us your word sa mga sandaling ito. At bayaan, O Diyos, dalisayan mo ang bawat isa. Bayaan, O Diyos, maging handa kaming tanggapin ang mga salita mo sa mga sandaling ito. And Lord, let your word be born in our hearts sa mga sandaling ito. Palakasin mo ang bawat isa, O Diyos. Ano mga pangailangan, ano mga kalagayan ng bawat isa sa mga sandaling ito. May you reach their hearts, Lord. And may you prove that you are the God that never fails. Bayaan, O Diyos, palakasin mo ang bawat isa. Sila na mga naikinig through our live stream. Sila na mga nandito, Panginoon, bayaan. In one spirit, in one accord, we may be united, Lord. Bayaan ang spirit of understanding ay pagkaloob mo sa bawat isa as we walk, as we read through your word. Lord, this is our humble prayer. We lift up to you everything, all our words, lahat na mabasahin namin ng mga salita, lahat namin mga pakikinig, lahat ng mga oras na lilipas. We lift it up to you. In the most precious name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Let us say, praise the Lord, mga kapatid. Maaari ba natin palapakan natin, Panginoon? Praise the Lord God. Praise the Lord Jesus. And as we are standing, buksan natin ating banal na kasulatan. Let us open our Bible on the second part ng ating pinag-uusapan, which is a path to hope. At naputo lang siya last Friday, pero let us continue talking about, reading about that. Again, sa Romans chapter 5 ay ating basahin. Basahin natin mula verse 1 to verse 5 again.
Babasahin ko po sa New King James Version. Sundan niyo lamang ako sa mga Bibles na meron kayo. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. And now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Can you say amen to the words of God, mga kapatid? Amen. Mayroon tayong makaupo sa mga sandaling ito. Again, ang Diyos ang siya magpala sa mga salitang ating binasa at mga babasahin pa lamang sa mga sandaling ito. Okay? So, magandang gabi sa bawat isa. At isang napaka-ina muli na gabi ng gawain sa mga sandaling ito at tunay nga ng Diyos ang patuloy na palakas sa inyo sa kabila ng mga maraming nangyari sa nakalipas na mga araw. And yet, ang Diyos ay nanatiling tapat. Ang Diyos ay nanatiling great God, sovereign God sa atin. At kahit anong kalagayan, kahit anong mga mangyari, ang Diyos ay napakabuti sa ating mga buhay. At sa mga sandaling ito, ay ayokong aksayahin na inyong mga oras, dahil medyo late na rin. Pinag-uusapan natin previously ang kaisipan na ito. Binasa na rin natin yung Romans chapter 5. Patungkol sa landas papuntang pag-asa. Okay? Sa path to hope. So pinag-usapan natin last time kung paano ang sufferings o yung mga pressure sa ating mga buhay ay hindi lamang ito totally negative. Bagaman, of course, tinitingnan natin ito yung mga lalang ng dyablo, ito yung mga gawa ng kaaway. And yet, ang sovereign na Diyos ay pinapahintulutan niya na mangyari ang mga ganitong kalagayan para tayo ay subukin. Yung mga pressures na sa ating mga buhay, yung mga masabi nating bad things na nangyayari sa atin, yan ay para tayo ay palakasin, patibayin. At parang sabi dun sa binasa natin, mag-produce ng perseverance, ng endurance, ng pagtitiis. Okay? So yun yung ating nabasa at masabi ko napatunayan natin sa mga nakalipas na araw. Dahil sabi ko nga, maraming nga nangyari. Maraming mga malulungkot na mga pangyayari this past few weeks. At sabi nga ng salita ng Diyos, He is sovereign, He knows everything, walang imposible sa Diyos. And yet itong mga bagay na it may seem masama or it may seem malungkot sa ating paningin, sabi dito, we glory on it. Because those things, those sufferings, those pressures na pinapahintulot ng ating Panginoon, it produces perseverance. Okay? So, hindi necessarily na dahil, kung maalala ninyo nung last Friday, although di tayo nakapag-live nun, so yung ilan marahil ay hindi nakasubaybay. However, yung pinag-usapan din natin doon, pinahapyawan natin saglit yung idea na ang Diyos ay hindi basta-basta lang, nagbibigay ng kung ano-ano. Sabi ko nga, hindi siya naglagay lang ng ruleta ng karamdaman or halimbawa yung Ebola, COVID, tapos nagpapaikot lang siya na ruleta doon kada taon. Ano kaya yung sakit for this year? Hindi ganoon ang Diyos. But God is sovereign God. God, kung maalala niyo last Sunday, He is omniscient. He knows everything. Ibig sabihin, He knows the future. He is omnipresent. He is there in the future. Diba? At ibig sabihin nun na nandun na siya sa future, alam na niya ang ating future. Alam na niya ang mangyayari sa atin. So He knows the best for us. He knows everything in our lives. And right now, pag-usapan natin yung ikalawang parte. So marahil alam niyo na, pinag-usapan natin yung tribulation or suffering produces perseverance. Right now, pag-usapan natin yung perseverance produces
character. Okay? So, very familiar tayo sa mga talatang ito at marahil familiar na kayo sa ganitong mga kaisipan. However, maganda na mapuntahan natin itong kung paano or kung saan dahilan o kung ano yung nagagawa ng pagtitiis or ng pagsusumikap or ng patience or ng pag-aantay. Diba? Kung meron kayong mga King James Version, I think nakasulat dyan, patience produces experience. Tama? So, hindi naman nalalayo yung experience na word sa character. Mamaya pupunta natin kung bakit. Pero, unting papiyaw lang, ibig sabihin ng experience, alam natin yung experience, di ba, kapag ikaw ay nag-a-apply ng trabaho, you need job experience, di ba? Or experience na nakapag-aral ka ng ganitong college. Or ikaw merong 2 years experience, 3 years experience. Or kaya naman, pag sinabing may experience ka na, nakagamit ka na, familiar ka na sa isang bagay or anumang bagay. No? At yung experience na yan, yung mga bagay na natutunan mo, yung mga bagay na alam mo na, familiar ka, that is who you are. And that is character. Yung character ay, in loosely terms, ay kung sino ka. Yung character mo ay kung sino ka. Hindi naman mahirap imagine yun. So, yung character mo ay ikaw. Familiar tayo of course, sa mga gawa ng tao ng mga characters, cartoon characters, anime characters, or anuman. Pero, ang pinag-usapan natin yung character mo. Character ninyo. Character natin. At ang character mo ay kung sino ka. No? Yung character mo ay kung sino ka. So, marahil may idea ako kung sino ka, pero hindi ko talaga alam kung sino ka unless maliban na lang sa Diyos. No? Ikaw at ang Diyos lang nakakaalam kung sino ka. And that is your character. Your character is you. Yung mental mindset mo, ano iniisip mo ngayon? Ano yung naiisip mo? May assignment ka pa ba? May gagawin ka pa bang work? Mayroon ka pa bang mga lulutuin pag uwi? May ano ka pa ba? May work ka pa ba ng 9 o'clock? Everything na kung sino ka, yun yung character. Everything na nagde-define kung sino ka, yun yung character. At gusto pag-usapan natin yun na ang perseverance or yung pagtitiis, yung patience na sinabi nga sa King James Version, all of those things, it produces character. It produces, magamit natin yung word na experience. Okay? Now, lahat tayo mga bata pa. So, yung salitang experience ay kaakibat nito yung age, no? Pag nakita natin matanda na or nakita natin na senior na, masabi natin na itong taong ito marami na siyang experience. 'Di ba? Kapag halimbawa sa work at may nag-apply sa inyo na medyo matanda na, diba? Sa mga nasa corporate setup. Masabi mo, ay itong tao to, marunong to, matalino to. Marami tong experience, baka mas marami pang alam to sa akin. Kaya naman, sa school, pag may mas matanda, mas marami na experience siya, mas marami ang alam kaysa sa'yo. Pag sinabi natin mas marami experience, mas marami kang alam. Diba? Pag sinabi kang, halimbawa, ito si Brother Jake, marami experience na yan. Sabihin, marami na siyang alam. Marami ka bang alam, Brother Jake? Hindi namin nalalaman. So, ibig sabihin nun, kapag mas matanda siya, kapag mas maraming alam, usually, sinasabi natin mas experienceado na. At kapag, of course, ilagay natin sa ministry, kapag meron tayong mga senior, or should I say, mga elder na tumutugtog, na experienceado na. 10 years na lang ginagawa yan, 15 years na ginagawa yan. At kakakibat ng mga experience na yun, of course, magaling sila tumugtog. Diba? Pag sinabi natin experienceado sila, hindi lamang yung title, hindi lamang yung pangalan nila, or hindi lamang yung bansag sa kanila.
kundi yung pruweba or yung patunay na itong taong ito, yung matawag nating experienced, ay marunong siya. Di ba? Kung sasabihin natin, sabi ko nga, kung sasabihin mo na experience ka na and yet wala ka pa palang alam, sinungaling yun. And yet, malaman natin ang tao ay experienced or ang tao ay ang tao ay eksperyensado na, marami nang alam sa pamamagitan ng patunay. Diba? Ng pruweba. Kung eksperyensado ka na sa piano, then pakita mo. Di marunong na siya. Marami na siyang alam ng mga kanta, marami na siyang alam na chords. Experience sa pagkanta, so marami na siyang alam na kanta, marami siyang alam na kantahin. Okay? So yun yung pag-uusapan natin. Na ang perseverance o yung pagtitiis na pinunta natin last time, na nakukuha natin din sa suffering o sa mga pressures in life. Sa inyo na mga kabataan, of course, hindi ko naman masasabi na sa mga mas matatanda lang yun or sa mga mas experienced, yung mga pressures, kundi kahit na sa pinakabata natin, meron tayong makukuha ng mga pressures. Meron tayong mga struggles din. Gano'n mang kalaki o kaliit. At yun ay mahalaga, yun ay ginagamit din ng Diyos, pinapahintulot ng Diyos para tayo ay mag-produce ng pagtitiis. Yung mga paalala sa inyo, yung mga pagre-remind sa inyo, of course, na ito yung mga dapat gawin, ito yung mga hindi dapat gawin ng inyong mga magulang, sinasabihan kayo, yan ay part ng pagtitiis. Baka kasi meron sa inyo na hindi na makatiis, sinasagot-sagot yung magulang. No? Hindi na nakatiis. Nag-walk out. Dahil sinabihan lang na naghugas ng plato. Meron ba sa inyong ganyan? Sinabihan lang na ganito gawin, magtumigil ka na sa panonood ng TV. Nanonood pa ba ng TV sa inyo? So, sa panahon natin yan, parang di na ganong uso ng TV, parang computer na. So anyway, di ba, yung mga kabataan, tayo ng mga kabataan na sinasabihan ng mga magulang, kapag wala tayong pagtitiis, ang nangyayari ay yung masamang mga bagay, nasagot ang mga magulang, nasusuway ang mga magulang, and so on and so forth. Pero ginagamit yun ng Diyos upang itest tayo, upang subukan ang ating mga character. Okay? Upang matest ang ating character. So suffering, pressures, tribulations produces perseverance, produces pagtitiis, endurance, and endurance produces character. Okay. So masabi ko ngayon, kung sino kayo ngayon, o kung ano mang mga kalagayan ninyo, ano mga gusto ninyong pagkain, or ano yung mga naiisip ninyong mga bagay, or kung ano yung mga ginagawa ninyo sa buhay. Kung sino kayo ngayon, yan ay bunga ng experiences. Masabi natin na yung character natin ngayon ay bunga ng ating mga previous. Of course, previous lang naman yung experience, wala namang future experiences, di ba? Hindi yung mga experiences, yung mga nangyari sa nakalipas. Kung kayo ay, lumaki sa striktong pamilya, striktong nanay, striktong tatay, yung ikaw ay alam mo na hindi ka pwedeng malate ng uwi, hindi ka ganong gala, dahil na-experience mo na mapalo kapag na-late ng uwi. Diba? Na-experience mo na ikaw ay mapagalitan. Okay? Kung ikaw naman ay, of course, yung parents mo ay maluwag, dahil maluwag sila, nakakapag-overnight ka kung saan-saan. So may mga parents kaya na ganun pa ngayon. Puro mahigpit eh. So anyway, kung ganun yung experience mo, ay nag-iiba ka. Nag-a-adapt ka. Nagbabago ka. At yung mga ganung kalagayan, yung character natin na pinag-uusapan ay walang iba kundi kung sino ka ngayon. Okay?
So meron tayong mga different characters, different lifestyles, different ideas. Marahil ngayon ay, yung mga style ng pananamit. Marami tayong mga characters ng style ng pananamit. Yung ating sa mga nag-aaral, yung mga courses na gusto. Marami tayong mga ganon. So different ideas, iba't ibang tao. Iba si Brother Jake, iba si Brother Ian, iba si Sister Danya, iba-iba tayo. Pero, ang one thing lang na nakapagbuklod sa atin is that tayo ngayon ay sumunod kay Kristo. At ang pagsunod natin kay Kristo, nangangahulugan yan na we aim or we try our best to be like Jesus. As Christians, Kristiyano ba kayo? Kristiyano ba kayo? Wala. Kristiyano dito. Hindi ba kayo Kristiyano? Okay, so I assume na Kristiyano kayo. Okay? So, sa inyo na mga Kristiyano, from the word itself, it is Christ-like, or a follower of Christ, or to be like Christ, yung pinaka-motto, or yung pinaka-motive, yung pinaka-agenda ng ating pagsunod, or nung title ng Kristiyano. Sabi ko nga, kapag tinawag natin ng isang experiencado, hindi lamang yun basta title, kundi napapatunayan sa mga pruweba. Galing mag-chords, alam yung mga diminished, kung ano-ano pa. Pero of course, bilang Kristiyano, alam natin ang pananampalataya ay hindi lamang nakabase sa paggawa, kundi sa pananampalataya, di ba? Yung paglilingkod natin sa ating Panginoong Kristo Jesus, we do not walk by sight, we walk by faith. Alam natin yan. And yet, hinighlight din sa Bible na ang pananampalataya na walang paggawa ay patay. Okay? So yun yung pinaka-motive natin is to be like Christ. Sinusunod natin as much as possible na ating makakaya. No? Inaalis natin yung mga kasalanan, yung mga karumihan, yung mga influence. Doon nga pumapasok yung mga temptations, yung mga trials na ating ine-endure, tinitiis. Na hindi natin binibigyan ng pwesto sa ating buhay. Na yung mga pagkakataon na ikaw ay to the point na alam mong masama ito, you endure, you have patience na wag na gawin ulit. At yan ay, yung mga temptations na yan na nagpuproduce na endurance, at yung mga ginagawa natin pagtitiis, yung mga ginagawa natin pag-sacrifice ng ating mga pleasures, that produces character. Yun ay nagpo-produce ng character. Okay? So we aim to be like Christ. Ginagawa natin ng mga mabuting mga bagay. And yet, dumarating nga, sabi ko nga, mga pagkakataon na may pressures. Dumarating mga pagkakataon na may mga temptations. Okay? Dumarating mga pagkakataon na may karamdaman ka. Dumarating yung pagkakataon na nanlalamig ka. Of course, pag nagpapasimula ka maglingkod sa Diyos, nandun yung pagkakataon na hindi mo alam yung gagawin mo. Hindi mo alam appropriately manamit, hindi mo alam kung paano mag-act bilang kabataan na Kristiyano. Hindi mo alam kung paano ang maraming mga bagay bilang follower ni Kristo. And that is all right. Yun ay okay lang. Because lahat tayo dumaan sa process, lahat tayo dumaan sa pasimula, lahat tayo ay dumaan sa mga ganong kalagayan. At yun ay nangyayari sa atin, yung mga pangyayari na yun ay masabi kong important na mga pangyayari sa atin para ma-build up yung experience. Kung minsan dumarating pagkakataon na napapalalahanan kayo, napapalalahanan tayo, nasabihan, anong oras na? Oras na. 7:20, 7:12. For our experiences, mga kapatid. At dahil na-experience mo na masaway, na-experience mo na mapaalalahanan, you will learn. Yung character mo ay nag-i-improve. Yung character mo ay nag-i-increase.
Yung pag-build up ng character is from our experiences. At mostly, mga experiences na yun ay hindi magaganda. May mga magagandang experiences, pero kadalasan, yung mga drastic na nagpapabago sa atin is true sa mga hindi magagandang experiences. Pag ikaw ay napalalahanan, napagalitan, nagkaroon ng karamdaman, nare-realize mo na mali ka, nare-realize mo na kulang pala yung paglilingkod mo sa Diyos. Nakikita mo yung sarili na malayo ka na sa Diyos dahil sa pamamagitan ng mga karamdaman, pangyayari sa iyong buhay. Those experiences build up character. Nakuha ninyo ba, mga kabataan? Kaya kung tayo dumadanas kayo ng mga sufferings, ng mga karamdaman, may karamdaman ba kayo? Kung dumadanas kayo ng mga pagkakataon ng lalamig or hindi nyo na alam kung anong gagawin, ang sabi ng banal na kasulatan ay yung mga bagay na yan builds up for your experiences. Yung mga pagtitiis ninyo, yung mga suffering na kinakailangan mong tiisin, those build up for your character. At yun yung, kaya nasabi dun sa Romans na all things work together for good. To them that love the Lord. It is because everything, even yung mga malulungkot na pangyayari sa ating buhay, builds up character. Nakuha niyo ba? Yung endurance, yung patience builds up character. Alam niyo, maraming pagtitiis. Kahit tayo mga kabata, maraming mga pagtitiis. Especially at this point, yung crucial point na marami tayong kinakailangang iwan, i-sacrifice. Yung mga kaibigan natin na napalapit na sa atin, na dinadala na tayo sa masama, kinakailangan natin silang iwan, kinakailangan natin silang pabayaan, iwanan na ng tuluyan. Yung mga addictions, yung mga, of course, mga bagay na alam natin na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, ay iniiwan natin. At mahirap, of course. Hindi naman yung basta-basta, naiwan na. Kundi, may sacrifice, may pag-exert ng effort, may pagtitiis. At yung mga bagay na yung mga kapatid, hindi yun pointless, hindi yun meaningless. Kapag halimbawa nagkaroon kayo ng karamdaman at kinakailangan, natututo kang lumapit sa Diyos, umiyak sa Diyos, maghumingi ng tawad sa Diyos dahil na-recognize mo baka ikaw ay nagkamali, nagkulang. Yun mga bagay na yun ay hindi yun pointless. Kung may naranasan kayo ngayon, kung may mga kalamigan, kung may mga pagkakataon ngayon na hindi nyo alam, of course, nagpasimula ka pa lang, hindi mo alam kung anong gagawin. Hindi mo alam yung tamang paglilingkod sa Diyos. Kapag may mga pagkakataon, nare-recognize mo, naririnig mo sa pangaral, nakikita mong yung sarili, hindi ka pala nananalangin, hindi ka pala nagbabasa ng banal na sulatan, ikaw ay heavily influenced pa rin mula ng sanlibutan. Kapag nakikita ninyo yung sarili na malayo sa Diyos, I will say this, hindi yan sa walang kabuluhan. Kundi yan ay pamamagitan, patunay ng Diyos, kapag pinapakita sa'yo ng Diyos o sinasaway kayo ng Diyos, pinapalalahanan kayo ng Diyos na you are on the wrong track. Ikaw ay na-impluwensya ng sanlibutan. Ikaw ay nanlalamig na, nakikita mong yung sarili. Ikaw ay nanghihina na, nakikita mong yung sarili. Paano mo nakikita? Sa pamamagitan nga ng karamdaman, pamamagitan nga ng mga suffering. So pag dumating na sa ganung punto ang iyong buhay, hindi yun pointless. Hindi meaningless ang inyong mga karamdaman. Hindi meaningless ang inyong mga pagtitiis. Hindi pointless ang inyong mga endurance. That is because, sabi ko nga, sa pamamagitan yan ng mga pagtitiis, ito ay nagbubunga ng character. Character. So kapag dumating tayo sa mga pagtitiis, sa mga kinakailangang sacrifice, narinig niyo yung paalala ng Diyos, oy, mag-ayos-ayos na kayo. Wag niyo hayaan yung sarili ma-impluwensya na sa libutan. Oy, magsikap kayo, maglingkod sa Diyos. Oy, nalalamig ka na, nalalayo ka na, oy, nanghihina ka na. Kapag nakikita mong yung sarili na ganon, mga kapatid, huwag nyo na pagmatigasin ang inyong mga puso. At hindi yan pointless, hindi yan meaningless.
Sabi nga ng isang banal na kasulatan, yung mga sinalita ng Diyos ay hindi mauuwi sa Kanya, pabalik sa Kanya nang walang nangyari. Ibig sabihin, meron yung purpose. Meron yung patutunguhan. Kapag nagsalita ng Diyos, yung kaya mga salita, at this time, at this stage, hindi yun sa walang kabuluhan. Kundi ito ay para i-build up ang ating character. Nakuha niyo ba? Hindi lamang yung mga salita ng Diyos, yung mga pangyayari sa ating mga buhay. It is to build up our character. Nawalan ka na mahal sa buhay. Ikaw ay nagkaroon ng karamdaman. It is not pointless. Hindi yun, wala lang. Sabi ko nga, hindi yun, hindi, parang Diyos sa taas, gusto kong mangyari to wala. Hindi ganun ang Diyos. Hindi siya yung parang bara-bara lang o nag-roll ng dice or nagpapaikot ng roleta. Okay, ganito mangyari. But it is for you. He is sovereign and He does all these things for you. He is sovereign. Those things ay nangyayari para ma-build up ang ating character. Ang sabi nga sa Matthew chapter 16 verse 24, actually nabanggit ko na yung pinaka key sermon. So, pwede tayo magtapos. Pero, nilaktawan ko lang ilang mga verses, pero hindi ko nais palagpasin itong mga talata na sunod natin mabasahin. Sa chapter 16, verse 24, Then Jesus said to His disciples, If anyone desires to come after me, let him deny himself. And take up his cross and follow me. Now, si Jesus dito, of course, ang context dito ay maraming mga sumunod kay Kristo, di ba? Gusto na lang sumunod kay Kristo, gusto na lang maging follower ni Kristo, at kayo rin naman, mga followers ni Kristo. Tama ba? No? So, bilang Christians, bilang mga kabataan ay tinanggap nyo or willingly na nagsabi kayo, I want to follow Christ because nalaman natin na ito'y katotohanan. Ito yung nais ng Diyos sa ating mga buhay. Then we follow Christ. At ang sabi dito, kung sino man ang susunod or maganais na sumunod kay Kristo, kinakailangan niyang i-deny ang kanyang sarili. And take up His cross. Dito sa tagpong ito, si Jesus hindi naman siya nangangailangan ng tagabuhat ng krus niya. Kuha nyo? Hindi siya dito, okay, sister ganito, brother Mark. Kailangan ko ng, kaya lang example. Hindi si Jesus ganito, no? Brother Mark, ang bigat na ng cross ko, ikaw na lang magbuhat. Take up your cross, take up my cross. No? Hindi siya ganon. Kundi, ang point nito, kaya kinakailangan natin mag-take up ng cross, mapapaisip kasi tayo, bakit pa kailangan mag-take up ng cross? Gusto lang namin sumunod. Bakit pa kinakailangan magpasan? At alam natin meaning nito, ibig sabihin, i-deny yung ating mga sarili, alisin yung mga hadlang, take up His cross, meaning maging partakers o maging kasama niya sa mga suffering, sa mga pagtitiis. Yun yung meaning niyan. Pero matanong niyo, bakit kailangan pa i-take up? Pwede namang sumunod lang. Pwede namang dire-diretso lang. Why? Because nabasa natin kanina, na yung mga suffering na nagpuproduce ng endurance, yung pagtitiis, abang buhat, pasan-pasan mo ang krus, yan ay nagpuproduce ng character. Kung mabasa natin patuloy sa verse 25, For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what profit is it to man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Verse 27, For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then he will reward each according to his works. Okay. And that proves, yung point natin kanina, na sa ating mga pagtitiis, sa ating mga endurance, sa ating mga sacrifices na ginagawa, of course, nag-sacrifice ka na ilang mga oras,
maybe pamasahe, ilang mga time na pwede namang i-google na lang sa work, or sa school, or sa pamilya, pero you have sacrificed those things. Yung mga bagay na yan, ang sabi dito, nakikita yan ng Diyos, and He will reward each and every one of us according to your works. At maganda pang sinabi dito sa verse 28. Assuredly, I say to you, there are some sitting here, kasi di mo kayo nakatayo. There are some sitting here who shall not taste death till they see the Son of Man coming in His kingdom. Okay? So yun yung tinatawag na rapture. And that is soon. Malapit na yung mga kapatid. At malaki ang chance na kayo na nandito ngayon ay makakaabot doon. Do you believe that? Nainalo ba kayo doon? Malaki yung chance na sa inyo ng mga nandito ay makakaabot doon. And of course, that is through our faith. Sa pagbalik nandito ng ating Panginoon, ang hinahanap niya ay pananampalataya. Yung endurance, yung pagtitiis mo to keep the faith in your hearts. Sabi nga ni Pablo, I have fought the good fight. I have kept the faith. Meaning, yung pag-keep ng pananampalataya, may mga battles to face. May mga kinakailangang i-endure, pagtitiis, sacrifices, to be partaker of the suffering of God. Of course, natin tinutukoy dito yung suffering na literal. Sa panahon natin ngayon, hindi literal yung sufferings. It's in the mind. Nag-suffer ka dahil ano bang pipiliin mo? Laro ba or gawain? Ano pipiliin mo? Mga kaibigan mo ba or service, your dreams and plans, or the ministry of God? Those suffering in the mind, mga pressure. Sa tuwing, puno tayo sa mga mas relatable. Kapag dumarating yung pagkakataon na tinatamad ka na, sino sa inyo tinatamad na? Dumating yung pagkakataon na tinatamad ka na, pero alam mo kasi may idea ka na huwag pabayaan yung gawain. May idea ka eh. Alam mo. So those pressure in the mind na, pupunta pa ba ako? Sayang lang pamasahe. Di ba? Mananalangin pa ba ako? Gabi na eh. Those pressures. At dumarating yung pagkakataon na kinakailangan mong tiisin yung puyat, tiisin yung pagod. Kahit galing ka sa trabaho, kinakailangan mong tiisin. Kahit ikaw ay nag-work 24/7, 7-11, 7 days a week, 7-11 tuloy, 24/7 sa buong buwan. Kinakailangan mong tiisin, kahit malayo yung pinanggagalingan mo. Just for the service. Those endurance, yung mga pagtitiis na yan ay hindi makakalagpas sa paningin ng Diyos. At hindi yan pointless. Hindi yan useless. Kung inisip mo na yung mga pagtitiis mo, walang kabuluhan yan eh. Wala namang mag-appreciate sa akin pagdating ko sa church. Wala namang mag-appreciate sa akin. Nagkakamali ka. Nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. At ang Diyos, sabi niya dito, He will reward according to your works. Yung mga pagsumikap mo, kahit napagod ka na, kahit may work ka pa mamaya alas 9, kahit nalilate na ng uwi. But I want to be in the service. Nakikita yan ng Diyos. Kahit may klase ka, ngayon, mga tumakas sa klase, pero gusto kong maglingkod sa Diyos. Ako nga may trabaho pa. Tumakas lang din ako. Sana hindi pinapanood ng boss ko yung live stream. Okay. Pero hindi pa naman ako nagsasabi na nakain ako. Nagsabi ako, out na ako. Okay. So, but still, para makapaglingkod sa inyo ay mahalaga ang ganito mga sandali. At yun ay hindi masayang. Yung mga pagtitiis ay hindi masayang. Kaya huwag kayong manghinayang magtiis. Huwag kayong manghinayang mag-sacrifice. Huwag kayong manghinayang na mag-spend ng resources, ng time sa mga gawain. Because the Lord will reward you according to your works. At yung mga pagtitiis na yan, it is for your own good. Kapag ikaw ay instruct na mag-antay, because sabi nga, sabi nasa kanina, patience,
it is for your own good. No? Yung mga endurance, pagtitiis. Sabi ko nga maraming mga pressures. Kahit sa inyo mga kabataan. Pressures ng ano? Pressures na magkaroon ng love life. Pressures na magkaroon ng ganito, ganyan. And yet, nakikita mo na it's not the right time. So you just have to wait. Just have to wait. At yung mga endurance na yan, yung mga patience na yan, hindi yan sa walang kabuluhan. Yung mga pagtitiis ninyo, pag-aantay ninyo, sa tamang panahon, of course. O, punta tayo sa mga something relatable. Sa mga ministries, alam ko na masigasig kayo, gusto ninyong tumugtog, gusto ninyong maggamit sa drums, piano. Pero, hindi pa eh. Bakit hindi kaya napapansin ni Kuya Tim? Galing naman ako magpiano, galing naman mag-drums. Pero, mga kapatid, endurance produces character. Waiting produces character. Marahil may mga pinapabago pa sa iyo ng Diyos, hindi ka kasi makapag-antay. Kaya, tinutulungan kayo ng Diyos na mag-antay. Nakuha nyo? At of course, hindi tayo nagpatugtog basta-basta ng walang character. Or ng pangit na character. Hindi tayo nagpatayo basta-basta ng evil character. Villain, no? Evil character, villain. Or ng mga characters na tagilid pa, hindi pa according sa plan ng Diyos. And if you desire na mapagamit sa mga ministries, then, have endurance. Para mag-produce yung endurance mo ng character. At yung character na yun, yung pananampalataya, yung buhay na tama accordingly sa mga salita ng Diyos, those are the qualities na hinahanap ng Diyos sa mga ministry workers. Sa inyo, of course, pag bumalik ang ating Panginoong Kristo Jesus, hindi lamang mga ministry workers, yung mga maliligtas, kundi sa inyo na may mga pananampalataya at may character. Okay? So those things are not pointless. Kung babalikan nga natin yung word na experience na ginamit dun sa binasa natin kanina sa, I believe it's Romans, kung babalikan natin yun, ang Greek word na ginamit dun sa experience is, hindi ko na prepare, pero babasahin ko na lang, it is dokime, meaning experience or experiment, proof, or trial. Okay? So yung experience, yung character, that is the proof. Sabi ko nga, kapag ang eksperyensadong tao ay may patunay na siya ay eksperyensado. No? Ibig sabihin na may character, yung character na word dito, hindi lamang basta character, kasi nga, sabi ko nga, mayroong mga evil characters, may mga masamang character, may mga character tayo dati, na nung hindi pa tayo naglilingkod sa Diyos, na hindi maganda, at gusto natin ngayon magaya yung character ni Kristo. Ang point na character dito sa Romans chapter 5 is a good character. A godlike character. Isang character na mabuti. Okay? At yung endurance ay hindi lamang siya, kung babalikan natin, yung endurance ay hindi lamang siya nagpo-produce ng basta-basta na character. Okay? Yung mga pagtitiis ninyo sa gawain, sa mga sufferings, sa mga pressures, hindi lang yan nagpo-produce ng kung ano-anong character. Kasi maraming ang character. Hindi yan nagpo-produce, of course, ng masamang character. Kundi ang pinoproduce nito ay mabuting character. Mabuting pag-uugali. Mabuting pamumuhay. Pruweba na ikaw ay Kristiyano. Para mapatunayan mo na ikaw ay Kristiyano, para mapatunayan mo na may Holy Ghost ka na. Diba? Marahil nagtatanong tayo, may Holy Ghost na ba ako? Ang isang patunay ay yung character, yung buhay. Sabi nga sa mga kasulatan ay kung ano yung nasa puso, yun yung lumalabas. So isang malaking patunay na ikaw ay may banal na spirito na sa iyong puso ay yung lumalabas. Yung pamumuhay. Isang patunay yan. Okay?
And the experience means proof and trial. At kung babalikan natin ang kung mapunta natin isang talata sa 1 Peter chapter 1 verse 4, and I want to close on this verse. Sabi dito, to an inheritance incorruptible and undefiled and that does not fade away. Amen. Reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. In this, you greatly rejoice. Nakagalak ba kayo na nabasa ninyo yan, na meron kayong inheritance na nag-aantay sa inyo? No? Merong nag-aantay sa inyo na mana. May langit. Merong rapture na nag-aantay. Merong revealing. Merong kapangyarihan ng Diyos na para sa inyo nag-aantay. So in that, we greatly rejoice, though now, for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. Okay? Various trials. Various experiences. Pero nawa, yung mga various trials na yan, ay, ano sabi din sa verse 7? So that the genuineness of your faith, being much more than gold that perishes, though it be tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Amen. So nawa yung even yung mga trials na ating dinadanas. Dumadanas tayong mga problema, mga experiences. Pero nawa, hindi lamang yan basta experiences na walang kabuluhan or experiences na pointless, kundi sa pamamagitan ng mga trials, ay ang sabi dito, matest ng apoy ang ating pananampalataya, more precious than gold, at ang kinauwian ay hindi masusunog or hindi may evaporate o ma-dissipate, kundi ang sabi dito, ang kakauwian ay may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. So yun nawa yung maging end goal ng ating pananampalataya. Sinet up ito ng Diyos, sinet up ng Diyos lahat ng mga pangyayari sa ating buhay, sinet up ng Diyos na kinakailangan magtiis, mag-sacrifice, kinakailangan mag-persevere, mag-perseverance, mag-endure sa mga pangyayari sa ating buhay so that, una, ma-purge out ang ating character, at pangalawa, ma-bring up yung real character, which is the one inside the Holy Ghost, Holy Spirit. Okay? So, in example nga dito yung katulad sa ginto. Diba? It is being purged, tested by fire, upang maalis yung mga dumi, maalis yung character mo, kung sino ka talaga, kung ano yung pamumuhay mo, yung lifestyle mo. Pinapurge, inaalis, ikaw ay, sabi nga sa isang talata, namamatay sa iyong sarili. And yet, hindi lamang doon nagtatapos, kundi ang sinabi din sa Galatians, kapag ikaw ay namatay kay Kristo, ako ay namatay kay Kristo na, at hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi through Christ. No? Through Christ, now I live. Kundi after ma-purge from your old character, from the old creation, ikaw ay nagiging bagong nilalang kay Kristo. Yun yung nagagawa ng trials. Yun yung nagagawa ng experiences. Dumalabas ang real character. Ang tunay na ikaw na nasa plano na ng Diyos. The one inside, the Holy Spirit. Yung katulad kay Kristo. Yun yung sinasabi sa talata, we are being changed or we are being transformed in His likeness from glory to glory. Yun yun. We are being purged from our old character. And through experiences, through trials of fire, through testing of faith, lumalabas yung real character. Yun yung pinaproduce ng perseverance. It produces character, not just any other character, but the real character.
the holy character, yun ay walang iba kundi yung tunay na ikaw. Yun, yung nasa loob ng puso. Yung Holy Spirit na nag-guide sa'yo, nag-lead sa'yo. At gusto niyo ba mangyari yun, mga kapatid? Gusto niyo ba mangyari yun? Na ikaw ay nalilid ng Diyos, kinaguide ng Diyos inside. At hindi na yung character mo makita. Because yung character natin ay maraming mga flaws, maraming mga pagkukulang, pagkakamali, kahinaan, etc. Name it all. But gusto ko na ang character ni Kristo ang makita sa akin, sa inyong mga buhay. And that is what perseverance does. Yun yung nagagawa ng endurance, sa pag-itiis. Yung character ay nag-i-improve, naging katulad kay Kristo. So when you face difficult things in your life, maraming mga may hirap na pangyayari sa ating buhay, actually may mga choices tayo. Pwede kang mag-give up. Nanlalamig ako di na muna ako dadalo. I have something to do. So, give up ko na lang muna yung pagdalo. Hindi mo na-attend. If there are hard things in life, there are choices. You can give up. You have the option of giving up, or you have the option, or you can choose to grow from it. Matuto sa mga experiences. Mga malulungkot na pangyayari, you could just, cry it all. Magmukmok at, okay, give up na. Nanlalamig ka, then you could just walk away. And never come back sa gawain. Nagkaroon ka ng mga offense sa mga kapatid, then you could just, umalis na lang. You could give up, or you could choose to grow. Sa pamamagitan ng mga trials, mga pagkakamali, pagkukulang, ikaw ay, pwede mong sabihin na give up na, or pwede kang matuto. At mga kapatid, gusto niyo bang matuto? Sabi nga sa James, if any one of you lack wisdom, you can ask God. And actually, yung mga wisdom na darating sa'yo as a form of trial. Kuminsan. For you to learn, for you to grow, for you to have strength. So kung may mga trials kayo ngayon, do not fear. God is already there. Alam ng Diyos ang inyong mga hinaharap. At yan ay nagagamit, yan ay paraan din ng Diyos upang marahil may mga kinakailangan pa kayo matutunan. Kinakailangan pa tayo matutunan because we are continually growing in Christ. When you choose to keep going through the hard times, kung pinili mo na mag-endure, magtiis sa mga mahihirap na mga kalagayan, yung character mo ay nababago, nag-i-improve. Nalalaman mo ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Na-experience mo yung mga pagluha. At ngayon, alam mo na kung anong gagawin. Hindi ka pala dapat magtiwala sa iyong sarili, kundi dapat ikaw ay magtiwala sa Diyos. Nagiging more confident ka na, in a sense na hindi mayabang sa iyong sarili, pero confident in God na meron siya magagawa. Nagkaroon ka ng karamdaman dati at na-experience mong pinagaling ng Diyos, so nagiging confident ka. Hindi sa iyong sarili, hindi ka confident sa iyong sarili na kaya ko magpagaling sa aking sarili, kundi confident ako sa Diyos na kaya niyang magpagaling. So that is the character development, character growth na bunga ng pagtitiis. At iiwan ko ito sa inyo, so may maganda akong quote na nakita. Sabi niya dito, endurance doesn't just change the end result you are working toward. It changes who you are in the best kind of ways. Ibig sabihin, ang pag-itiis, yung pag-endure, kung minsan yung mga pag-itiis natin, meron tayong goal or meron tayong
motive na pabaguhin yung sitwasyon. Di ba? Kaya natin tinitiis ito, kaya tayo nagsusumikap para, halimbawa, may karamdaman, tinitiis natin yung karamdaman dahil ayaw natin magpatalo sa karamdaman. No? Kung gusto natin mabago, gumaling tayo. Pero hindi lamang yun yung nagagawa ng pagtitiis. Kundi nagagawa niya, it changes who you are in the best kind of ways. Okay? Sa mga endurance ninyo, mga pagtitiis ninyo, halimbawa, may mga trials kayo ngayon, nagtitiis kayo, oh Lord, gusto ko magtagumpay sa trials na ito. Yung gusto mo, yung idea na nais mo ay makalabas o magtagumpay sa trials, di ba? Pero hindi lamang yun yung nagagawa nung pagtitiis, kundi natututo ka. Experiences, it changes who you are. Your character in the best kind of ways. So yun yung tatandaan ninyo, mga kapatid. That character is a heavenly character na nais ng Diyos para sa inyo. Punin ng Diyos sa mga sandaling ito at sa Diyos mauwi ang kapurihan at pasalamat. Let us bow our heads for a moment. Dakila namin Diyos, we thank you for your word sa mga sandaling ito. Bayaan o Diyos na ikaw ang siya mag-reveal, magpaunawa ng iyong mga salita sa iyong mga anak. And Lord, we want more of you. We want to know you more, Lord. At ikaw, Diyos, ang siya magpalakas sa aming mga buhay. Humaharap kami sa mga pagtitiis, mga endurance, mga patience na kinakailangan. But Lord, alam namin na magatagumpay kami sa biyaya mo. At hindi lamang basta magatagumpay kami, kundi itong mga pangyayari sa aming mga buhay ay magpapabago sa amin in a positive way, in a better way. From glory to glory in your likeness and image. Pagpalay mong mga kabataan ito, Panginoon, bayaan, ipaunawa mo sa kanilang yung mga salita, sa anumang mga kalagayan, Panginoon. And may we all bring back the glory and honor and praises. In the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Babalik ko sa ating MC ang pagkatapos. God bless you. Brother Mark. Maaari ba tayo palapakan ng ating Panginoon? God bless you. Purihin ng Panginoon. Maaaring ba ulit natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Nadaman niyo ba ang pangungusap ng Panginoon sa gabing ito? Hallelujah. May nais pagawa sa atin ng Panginoon. Isubmit natin ang ating sarili upang yung mga character na desire natin ay tuloy nating maranasan sa ating buhay. Hallelujah. At naniniwala ko na merong ginawa ang Panginoon sa gabing ito. Merong itinanim ang Panginoon sa ating mga puso na yung mga trials pa na naranasan natin ay kabilang sa plano ng Panginoon para ma-produce yung character. At alam niyo ba mga kapatid, yung mga trials na ito ay kulang pa sa naranasan ng Panginoon. Hallelujah. Sa aklat ng Philippians, sabi doon, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider in robbery to be equal with God, but made himself of no reputation." Part yun ng sufferings ng Panginoon. Na hubarin niya yung kanyang pagka-Diyos upang maranasan yung naranasan nating lahat. Of bondservant and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death. So imagine, until in the point of death, tiniis ng Panginoon. So tayo rin naman ay, mga kapatid, kailangan ng pagtitiis. Dahil hindi mabibuild yung character kung walang pagtitiis sa ating mga buhay. So, nawa ay ang lahat ay pinagpala sa gabing ito. Tayo tumayo, mga kapatid, upang sa mga ilang sandali ay tayo magtatapos na. At nawa, yung mga ating narinig, hindi lang basta natin narinig. Sometimes, nawa, ang bawat isa sa atin ay meron ding expectation. Hindi yung pupunta lang sa church for formality, gaya ng narinig natin. Hindi yan mainam sa mata ng Panginoon. Nawa, ang bawat isa sa atin ay merong laging expectation kapag pupunta ng church. At yung mga narinig natin, gaya na nga, isabit natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Even na nakakaranas tayo ng trials dahil gaya nga ng narinig natin, kabilang yung mga trials na yun para ma-produce
yung character. Sa ilang sandali tayo umawit muna ng isang awitin bago tayo magtapos sa panalangin. At bago yan, meron po ba nagpaabot ng panalangin sa gabing ito? At I believe na bagaman walang papel na dumating dito, ay nalalaman ng Panginoon ang bawat pangangailangan ng bawat isa. Kaya naman, tayo muna umawit ng isang awit na nagsasabing, The Potter's Hand. Hallelujah. Tayo muling umawit sa Panginoon. Hallelujah. Ating awitin. Beautiful Lord. Beautiful Lord. Wonderful Savior. I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. Yes, amen. You gently called me. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Yes, Lord. Hallelujah. To live all of my life. Yes, Lord. Yan ang nais namin, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. I'm captured by, hallelujah. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord. Hallelujah. Yan ba ang desire natin, mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Awitin natin ng Panginoon. Hallelujah. Take me. Take me. Mold me. Yes, Lord. Use us, Lord God. Into your will, Lord God. Hallelujah. I give my life to the Father's hand. Call me. Hallelujah. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to... Minsan pa, hallelujah, awitan na ng chorus, hallelujah, take me, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Oh, take me. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hold us, Lord God, into your design. Hallelujah. Na nais mo sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. At hayaan, Lord God. Hallelujah. Na ang plano mong masunod, Panginoon. Hallelujah. Sa mga kabataang ito, sa bawat sa amin, Panginoon. Hallelujah. Call me. Hallelujah. Oh, call me into the knowledge of your will, Lord God. Guide me, Lord God. My feet, Lord God, guide me into thy word. Hallelujah. Where I find peace, where I find, hallelujah, what you are designing me to be. Hallelujah. For the last time, mga kapatid, hallelujah. Hingin natin sa Panginoon ang character, hallelujah. Ang Christ-like character, hallelujah. Ang bawat, hallelujah. Hallelujah. Bawat natin narinig, hallelujah. Kung ano ang nais ng Panginoon, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. In bad times and in good times, Lord God. In trials and suffering, Lord God. We're willing, hallelujah, na magpabago, Panginoon, sa iyong nais, O Diyos, hallelujah. Yes, Lord. Tawagin mo pa sila, Panginoon, na nais mo pang gamitin sa iyong kaharian, Panginoon, sa iyong ministeryo. At tulungan mo ang bawat sa amin, Panginoon, na lumakad sa iyong kalooban. Hallelujah. My life to the Father's hand. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon.
sa iyong salita, Panginoon, sa gabing ito. Sa nais mong parating sa amin, Panginoon. Panginoon, wala kaming ibang karakter na kailangan. Wala kaming ibang karakter na nananais bilang mga tinawag na Kristiyanong kabataan, kundi ang karakter mo lamang, Panginoon. Gaya ng aming inawit kanina, Panginoon, be it unto us, Lord God, according to your will. Hallelujah. At nalalaman namin, Panginoon, na yan ay kalooban mo, na maging gaya mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, hallelujah, hallelujah. Kung nakitaan mo man kami ng mga bad characters, Lord God, we desire, Lord God, ikaw ang magpalit nito sa amin, Lord God. Mga character na hindi mainam bilang isang tinatawag na naglilingkod sa iyo, Panginoon. At sa bawat araw na daraan, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, upang pasanin ang mga trials and suffering, Lord God. At alam namin, Panginoon, kami nagpapasalamat na lahat ng trials and suffering ay pinahihintulot mo upang sa ikabubuti namin, Panginoon. All things work together for our good. Madalas naming naririnig ang talata na yan, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil by and by ay pinuunawa mo sa amin na ang lahat ng mga mapapait na bagay ay kasama sa iyong plano para sa amin, Panginoon. O Lord, purihin ka sa gabing ito. Hallelujah. Hindi namin alam ang bukas. Hindi namin alam ang mga bagay na darating pa sa amin personally, ng mga kabataan. Kami rin naman, Panginoon, ay nakakaranas ng suffering, ng mga trials. At kami, Lord God, ay umihingi, Panginoon, ng ibayo pang kalakasan, Panginoon. Humingi ng habag mula sa iyo, Panginoon, na lahat ng mga bagay na ito ay mapagtagumpayan namin. Dahil nalalaman namin na meron kaming isang Diyos na nagpapalakas lagi sa amin. Hallelujah. At purihin ka, Panginoon, sa lahat ng ito. Walang anumang bagay na na-attain namin sa buhay nang hindi kami dumaan sa mga sufferings. Ito ay na-attain namin. Ito ay naranasan namin, napagtagumpayan namin. Dahil meron kaming isang Diyos na mapagtagumpay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. At dalangin namin, Panginoon, sa gabing ito, na lahat ng aming narinig, yung mga salita, hindi lamang basta narinig ng tainga, Panginoon. Kundi narito, Lord God, ang iyong mga good soil, Lord God. Ang mabubuting lupa, Panginoon. Be unto us, Lord God. Patuloy kang magtanim, Panginoon, ng iyong mga salita sa aming mga puso, Panginoon. We desire, Lord God, that good soil, Lord God, na iyong sinalita, Panginoon. Upang sa iyong araw ng pagbabalik, matagpuan mo ang iyong mga salita sa aming mga puso. Matagpuan mo, Panginoon, madatnan mo ang bawat isa ng merong pananampalataya na sa iyo lamang nakatingin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa napakainam na gabi. Tunay na walang ibang lugar kaming kinagagalakan, walang ibang lugar kaming nais. Hindi ang mga lugar na pisikal, Panginoon. Hindi ang mga lugar na nakikita lamang ng mata, kundi ang lugar kung nasa naroon ng iyong presensya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Hindi man, Lord God, na isang bitlaan ng bibig ng mga kapatid ko, ng sino man, Panginoon, na nakakarinig ng live stream na ito, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, ng bawat pangangailangan. Ikaw ang nakakaalam ng bawat humihibik, Panginoon, sa mga oras ito. Ikaw ang nakakaalam kung sino ang merong mga pinagdadaanan, Lord God, na mabibigat. At naniniwala kami na ang iyong kamay, Panginoon, ay hindi maiksi upang ibigay, upang abutin sila, Lord God, na may mga pangangailangan. Sa gabing ito, hallelujah, hindi ko man alam, Panginoon, ang mga prayer request ng bawat isa.
Naniniwala ko na ikaw ang magpo-provide, ang magtutugon, Panginoon, sa bawat, hallelujah, panalangin ng iyong mga banal. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, hallelujah. Nawa, Panginoon, hanggang sa paglabas namin ng bahay, sambahan ito, baunin namin kung ano ang maaming mga narinig, Panginoon. At hindi lamang namin baunin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, gaya ng inawit namin, Panginoon. Let your Spirit guide us, Lord God, into the knowledge of your will, Lord God. Upang ang mga salita mo, Panginoon, ay makita sa aming mga actions. We do not toil for nothing, Panginoon. We do not spend our time, Lord God, para sa wala lang. Hindi namin ginagawa ng mga bagay na paglilingkod sa iyong ministeryo upang magpasikat, upang walang sa anumang bagay, Panginoon. Ginagawa namin ito, Lord God, despite ng mga trials and sufferings, Lord God, upang mabigay ng kaluguran, hallelujah, sa pamamagitan ng buhay na hiram lamang namin sa iyo, Panginoon. Nawa sa bawat kaluluwa na ginagamit mo, Lord God, ay makasumpong ka ng kaluwalhatian, Panginoon. Na kami nagmaglingkod, Panginoon, nang di ayon sa anumang bagay na meron kaming skill o kung ano man, Panginoon, kundi kung ano yung pagkatawag na ibinigay mo sa amin, Panginoon, o pagkatawag na nariyan sa amin, Panginoon. Sila, Lord God, ng mga kabataan, ikaw nakakalam kung sino-sino dito, Lord God, ang iyong gagamitin. At isa lamang ang aming dalangin, Panginoon, sa kanilang paglakad, Lord God, upang maglingkod sa iyo, Panginoon. Let have the patience, Lord God. I-build mo sa kanila ang patience, ang good character, Lord God, upang sa araw na tulad mo, Panginoon, na sila'y gamitin mo, Lord God, ay walang anong kasigla, walang anong bagay na maramdaman sila, kundi pasasalamat, Panginoon, na sila'y ginamit mo according to your will, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sa gabing ito. Kami magtatapos, pero kami naniniwala, hindi rito magtatapos ang inyong paggawa, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo rin, Lord God, ang aming kapatid, Brother Tim, Lord God, na ginagamit mo lagi, Panginoon, sa likod ng pulpitong ito. Ginagamit mo siyang, hallelujah, daluyan ng iyong pagpapala. And we believe, Lord God, in one faith, Lord God, na siya rin naman ay tutugunin mo, Panginoon, sa kanyang mga pangangailangan. At gayon naman, Lord God, ang bawat isa na naglaan ng oras sa mga sandaling ito. Salamat po, Lord God, hallelujah. Hindi nawalan ng saysay ang mga oras na spent. Hindi nawalan ng saysay ang mga resources na ibinigay namin. Dahil alam namin na merong greater benefit ang lahat ng ito. Walang iba, kundi ang aming mga kaluluwa, hallelujah, na iyong pinalalakas sa bawat oras na kami kumalapit sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, at ang pag-iingat lamang, Panginoon, ay amin din dalangin, Panginoon, kung paano mo kami hinatid dito, Lord God, sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Naniniwala ako, Panginoon, kasama ng mga kapatid ko, na kami rin naman, Panginoon, ay ihatid mo sa aming mga tahanan ng mapayapa, Panginoon. Hallelujah! At salamat, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon, na binabalik ang lahat ng papuri, parangal, pasalamat. Lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah! Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! At sa putong ito tayo po ay magtatapos na, mga kapatid. At gaya ng paalala ng ating youth leader, meron po tayong general cleaning bukas. So, sa mga available, oras siguro mga 9 or 10. So, kung sino po ang available ay maaari lamang pumunta bukas. At tayo magtatapos sa gawain nito. At bukas pa ba yung live, Sister Arby? Bukas ba? Siguro pa puto na. At isang